Ilang mga babae at bata na biktima ng karahasan ang lumutang kasabay ng panawagan ng ilang grupo na bigyang pansin ang kanilang mga karapatan at kwento. At ang nakakaalarmang pagtaas ang kaso ng mga naabusong bata at kababaihan sa bansa, atin na pong tinutukan. Naging parana ng ilang inaabuso at minamaltrato ang social media para magbabala sa publiko kaugnay sa patuloy na pag-usbong ng kaso ng karahasan sa kababaihan at mga bata. Dahil dito, mas umigting ang panawagan na paigtingin pa at mabigyan pansin ang karapatan ng mga biktima sa tahanan man o sa komunidad at maging sa trabaho. Nito lamang nakaraang linggo, isa na namang certified e-responder ang nabuo para lakas loob na labanan ang pang-abuso o domestic violence. Siyam na babae ang nagsama-sama para mabuo ang Zero Violence Against Women and Children Alliance. Isa na rito si Edna Ko, isang human rights advocate at co-founder ng grupong Babae Ako. Ang focus namin is violence against women and children, no? Isang problema na alam naman natin, matagal nang alam ng publiko, at isang problema na patuloy pa rin dapat tugunan. Nag-research kami, nakita namin yung tripartite body ng employers at saka labor at saka yung ILO nag-agree na gagampanan nila ang kanilang tungkulin na matigil ang violence against women and children sa loob ng workplace. So, international convention siya. So, lalo kaming naging curious na, teka muna, parang, ang pinututuunan natin ng pansin yung nangyayari sa loob ng mga tahanan. Meron tayong batas tungkol sa sexual harassment, may batas tayo tungkol sa pambabastos ng babae, pero yung mga companies, they're able to get away with it. So, nag-decide kami, gawa tayo ng campaign, and we called ourselves the Zero Tolerance Alliance. Layunin nilang bigyan ng boses ang kababaihan upang magkaroon ng tapang na isumbong ang karahasan na nagaganap sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Itong issue ng karahasan sa loob ng mga kumpanya ay isang problema na nakabalot, no? Parang may kortina, tinatawag sa English, yung the culture of silence, may kasamang usapin ng job security, at yung direktang kasama mo sa workplace, ang maaring nagdulot ng karahasan sa iyo. Malaking usapin dyan, fear and insecurity. So, ang kabilang mukha, kung may fear and insecurity doon sa mga natitreaten na mga biktima, would be the question of may tinitingnan kasi na mas nakakataas sa kanya. No? May power dimension na sinasabi. Sa ilang pag-aaral na ginawa ng mga grupo na katuwang nila sa inisyatibong ito, lumalabas na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga inaabusong kababaihan at mga bata sa iba't ibang pamamaraan. Ang mga iba't ibang approaches na ginagamit diyan, police, gagamitan mo ng legal and justice approaches. Kaya meron kang batas at meron kang penalty. May mga baudes tayo sa mga barangay na kung saan doon pa lang sa komunidad dapat inaayos na yung problema, no, para mas accessible both yung victim at saka yung nanakit, no, ay malapit na dun sa ang problema natin sa barangay justice system kung saan nakapaloob yung BAUSI desk, gaano ka competent ang ating mga barangay officials na tumugon sa ganong klaseng problema. So, kailangan may babaguhin ka talaga doon sa pananaw ng lalaki at ng babae para ma-equalize man lang yung relationship nila at may respeto, ibalik ang respeto sa dignidad ng bawat isa na
Hindi usapin ito na ikaw yung tatay, ikaw yung lalaki sa pamilya. Kundi usapin ito na may dignidad ang bawat isa. Plano ng kanilang grupo na magkaroon ng ugnayan sa ilan pang mga korporasyon. Nakikipag-usap na rin sila sa mga negosyante na itinuturing nilang nagpapakita ng magandang halimbawa at sumusunod sa alintuntunin ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Magandang opportunity siya para yung private sector maging partner. Kasi for a longest time, hindi nabibigyan ng pansin. So iniisip namin kung may strategiya kami na makita nila kami na positive factor kami na pwedeng tumulong sa kanila. Baka yung mga pagkukulang ng gobyerno, yung inadequacies ng gobyerno na tumugon ay mako-complement ng mga private sector, no? So sa akin malaki ang binibigay ko na pag-asa sa ganong klaseng senaryo na magiging partner namin ang private sector. Ayon sa Philippine National Police Women and Children Protection Center, malaki pa rin ang bilang ng mga natatanggap nilang reklamo ng pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Idagdag pa na maging ang makabagong teknolohiya ay nagiging makinarya para makapang-abuso. Nakikita natin dito yung iba't ibang klase, pero ang usually para sa mga kabataan kasi ay physical violence, yung pananakit sa kanila, pang-aabuso na physical, at sa mga kababaihan ay ganun din po yung ating nakikita. So, meron tayong binabantayan dyan, di ba? Yung sa physical, hindi lang naman sa physical, meron ding psychological, meron ding sexual, at meron ding economic abuse na matatawag natin. So lahat ito ay pang-aabuso. Ang social media ay isa sa mga pinaka-powerful kung matatawag natin na mga tools na ginagamit natin. Ito rin yung, sadly, ito din yung ginagamit ngayon for yung tinatawag natin technology-facilitated gender-based violence. At kaya nga tayo nagpo-focus dito ay medyo hindi ito kagaya ng traditional na VAUSI. Kaya medyo mahirap, kailangan nating palakasin pa yung ating expertise para dito. Hindi lamang sa pag-iimbestiga nakatutok ang PNP-WCPC dahil pinagtutuunan na rin nila ang ilang pamamaraan para maiwasan ang pagkakaroon ng pang-aabuso sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga ginagawa nilang outreach activity at awareness campaign. Nakikita din po natin na medyo malaki po yung data natin ng mga ganitong klase ng mga pang-aabuso sa mga kababaihan at sa kabataan sa loob mismo ng tahanan. Kaya nga po, ang focus ng ating ginagawang awareness campaigns at advocacy natin ay talagang palakasin natin yung family bilang isang institution kasi nag-i-start pa rin talaga sa values ng isang pamilya. So turuan natin at ipamulat din natin sa kanila na ang mga ganitong gawain ay hindi, it is not a matter of parang pang-pamilya lang ba na pwedeng pag-usapan pagkatapos. Hindi po, kasi meron po tayong batas na kung saan ay pinaparusahan yung mga gumagawa ng mga ganito para maging aware sila na hindi pala ito dapat ginagawa kahit pa sa mismong asawa or kinakasama. Meron tayong tinatawag na Aling Police Project at saka yung na kung saan yung ating helpline ay ating mine-maintain at nakikita natin dito yung situation talaga dahil ang dami nating mga natatanggap. Dito natin natatanggap yung mga tawag for assistance. Although hindi naman natin masasabi na lahat ng mga ito ay related, no, sa VAUSI. So lahat po ng mga klase ng mga inquiries naman ay tinutugunan naman po natin. Sinisiguro rin nila na sapat ang kasanayan at kaalaman ng bawat Women and Children's Protection Desk Officers na tutugon sa mga kaso ng VAUSI saan mang parte ng bansa. Specialized unit tayo. Ibig sabihin,
Hindi ito yung parang regular investigation kung tawagin. Of course, kailangan maging aware tayo sa mga karapatan nila. Meron po tayong mini-maintain o sinusunod na child protection policy din po. At saka yung pong yung pong ating sensitivity sa mga unique na pangangailangan ng bawat victim survivor. So victim-centered tayo. Mag-aatubiling lumapit sa atin pag may mga ganun na-experience sila personally man sa kanilang mga kasama sa bahay o kapitbahay or kakilala, ay pwede naman po silang lumapit sa amin. At yun po yung aming advokasya talaga na ipakita sa mga tao na ang Women and Children Protection Center ay para talaga sa kapakanan ng mga kababaihan, kabataan. Patuloy naman ang pagbabalangkas ng mga pulisiya at estratehiya ng Philippine Commission on Women. Isa sa mga ahensyang nakatalaga upang maipatupad ng maayos ang mga regulasyon para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga bata. Or tasked to monitor the implementation of the Magna Carta of Women. And there are other policies that the Commission has issued regarding gender mainstreaming, meaning integrating women's concerns in different sectors. The UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. And because of those parang framework for social protection, nagpasa ang government, ang legislation ng Republic Act 9262 or Anti-Bawsi Act. Sa datos ng National Demographic and Health Service, lumalabas na halos 5 milyong babae, edad 15 hanggang 49 ang nakakaranas ng pang-aabuso. Lumalabas na halos 18% ito ng kabuuang bilang ng mga kababaihan sa nasabing bracket. Ang focus ng plan na ito is more on primary prevention, meaning preventing violence before it happens. Pigilan mo muna. But there are different strategies that have to be implemented to make this happen. And one of which is the involvement of men in addressing violence against women. Because if we don't bring in men in the equation, walang mangyayari. Like men talking to young boys. Yung mga ganon. Kasi habang bata, dapat tinuturuan mo. Family, oo. And dapat i-address din sa school. Kasi yung mga kabataan mas madaling, lalo yung nasa elementary, mas madaling turuan, no? Kung ano yung paggalang, ano yung positive masculinities. Pero kasi pag malaki na, matanda na, ang hirap na, no? Bagamat maraming pulisiya ang kanilang binubuo, may ilang pagsubok pa rin na dinaranas ang kanilang ahensya. At ito ay kung paano magtutuloy-tuloy ang mga proyekto na kanilang nasimulan sa mga lokal na pamahalaan. Violence against women is still prevalent in the country. Why? Dahil marami, even the victims themselves are not aware of their rights, where to go for help, challenge. Kaya ang importante na yung mga biktima ng BAW, dapat tulungan din na maging economically empowered, bigyan ng training, sa livelihood, ganun. And then yung support talaga sa litigation process. Wala yun. And even yung mga psychologists para tulungan sila to process yung kanilang yung trauma, yung na-experience sila, kulang tayo. Yung prevention talaga yung pinaka-importante. Pero pinakamahirap. Kasi hindi naman isang program lang. Hindi one time off. It's a continuing process. Ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, gobyerno man o pribadong sektor, sana ay patuloy na maging daan para mas maunawaan at may pagtanggol ang mga karapatan ng kababaihan at mga bata. Maproteksyonan sila sa mga pang-aabusong nangyayari sa anumang sulok ng ating lipunan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa
ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.